Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa May Tangke Street, Malinta, Valenzuela. At dadalhin po natin yan. Wait lang po, wait lang. Dadalhin po natin yan sa may MRT North Avenue Station. Doon yan sa may Paramount, malapit sa tapat ng Trinoma MRT North, first station po yan sa may Paramount dati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, isabay natin, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pagkabayaran. Pag-akyat po natin ang Bigyan Flyover. Magkakaroon lang po tayo ng all-day heavy. Dito na po sa may Situato po ba? Hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora South. Dahil pagsabi naman po natin dito sa may Pinyos, medyo nagmumoderita po tayo. Pero after siya mabilis po ang dami po ng sakyan. Patungo na po sa Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan South. Kung galing tayo ng Commonwealth, yung pagpasok po natin ng Commonwealth Old Malaran, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Patungo na po dito sa may Cipe Garcia. Then after po niya, ibilis po, pero pagkabit naman po dito sa may intersection po ng University Avenue, doon na tayo makakaranas po ng pagbabagaan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may area po ng street po ng flyover ng Katipunan. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate dito na po sa pagbaba po natin ng Litis flyover patungo po dito sa may Canle Industria. Then moderate heavy naman po tayo pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas C5 hanggang dito sa may tayo makakaras po ng moderate heavy patong na po dito sa may Mackenzie Road. Then moderate heavy naman po tayo dito sa may area po ng Lanulta. Papalapit po tayo sa may split, pero after po niya mabilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng flyover na Ortigas. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Litis flyover. Tuloy-tuloy na po hanggang dito sa may Bonnie Serrano. Then moderate heavy naman po tayo yung pagbaba po natin ng atin po ng flyover patungo po dito sa may Cipe Garcia na po. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Then ang Commonwealth naman po natin, kung galing tayo ng Quirino Highway, yung mabilis po yan, makakaranas na po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Litis. Papatungo na po dito sa may area po ng market. Pero after po niyan, mabilis na po. Sa may Commonwealth Market. Yes, opo, hanggang doon. Pero after po niyan, sir, mabilis na po. Makakaranas naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Batasan. Pero after po niyan, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Luzon. Pero after po ng Luzon, mabilis na po hanggang makarating po tayo dito sa may Alexandria. Sa tayo po na Commonwealth, makakaranas po tayo ng pagbabagal dito na po sa may area po ng Luzon. Sa may area po ng patungo dito sa may after lang po ng Batasan. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may Quirino Highway.
mag-umpisa ngayon 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 na po gabi. Ang Makati naman po, 7 din po mag-umpisa ng umaga pero tuloy po ang calling nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan, kung na-encounter sa dyan na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Klein MMD 1. Yung kualita sa traffic mula dito sa MMD Metro Bay. Si Pe Karina ng MMDA Metro Bay. Salamat, Pe. Ayun na. Oh. Sitwasyon sa labas ang ating pong nakita para pag-alis nyo sa mga bahay ninyo, alam nyo na kung ano makaiiwasan ng mga kalsada na mga sandaling ito. Tanghali na po yan, alas 6:36 pag inabot kayo ng ganitong oras sa kalsada, naku po, Diyos ko. Oo, lalo't papalapit po ang Pasko, ganito eh. Samantala po mga kapuso, sa iba pa nating mga nangyayari sa ating paligid. Lalo dito sa mga flood control project at sa mga anuwalya at saka sa budget natin. BICAM, double B bantay BICAM tayo, di ba? Ayan, ilang araw na tayo nagbabantay BICAM. Mabuting at nasisilip natin kung ano nangyayari dyan sa Bicameral Conference Committee mga kapuso sa pagitan po ng House at saka ng Senate contingents. Ayan, para alam natin kung ano yung kanilang mga pinagtutugma-tugma dyan. Ganun lang ha, pinagtutugma-tugma lang ha, walang dinadagdagan. Hindi, yun ngang maipip. Isa yun eh, sa dinagdagan eh. Diyos ko naman. Ito po, pinagpaliban ng BICAM ang pagtalakay sa 2026 national budget kahapon dahil sa deadlock o hindi napagkasundo ang pondo ng DPWH. Ayun. Ibinabasa 570 billion pesos ang budget ng DPWH matapos makita ng mga senador na sobrang itinakdang presyo ng mga kagawaran sa ilang construction materials. Ay kasi po umaapila si Public Works Secretary Vince Dixon na ibalik yung tinapyas na pondo dahil may problema doon sa presyo ng mga materyales doon sa mga proyekto kasi sabi niya magkakaiba naman talaga ang presyo depende sa lugar. Kung malayo ang lugar, halimbawa, nandun sa Mindanao, magagaling pa ang mga supplies nyo, galing pa rito sa sa Luzon, o kaya sa Visayas, talagang magmamahal ang presyo noon. Nangyari yata, parang naging uniform yung sa una nilang computation, o kaya ngayon, umaapila si Secretary Dixon na ayusin natin. Samantala po mga kapuso, si Elizalde ko, 9 days before Christmas, di ba may pangako na yung mga big fish, may big fish na dapat makulong before Christmas. No? Isa sa naiisip natin, si Elizaldo ko, kailan nasa labas yun eh. Bukas daw po ang pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para maaresto si dating Congressman Elizalde ko. Si Congressman Nicanor Briones naman ng AGA Party List, sumarap na po sa ICI. Siya kasi dinadawit na mag-asawang diskaya rin na nakakuha ng kickback sa mga proyekto. Merong isa pang kongresista, si Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo Sr. ang nagboluntaryong magbigay bilang bahagi ng House contingent sa pagtalakay ng BICAM para sa panukalang 2026 national budget kasi po siya, mga kapuso, inireklamo ng at saka yung ilang miyembro ng kanyang pamilya sa ombudsman dahil sa 1.4 billion pesos na halaga ng kontrata sa DPWH na nakuha mo ng kumpanya ng kanilang pamilya na Surigao La Suerte Corporation. Ang sabi niya, noong pag 2022, nag-divest na siya sa kumpanya matapos siyang manalo sa eleksyon at handa siyang magpakita ng mga ebidensya para dito. Nag-divest. Si Sandy ko nag-divest din Lahat na lang kayo nag-divest. O ba yan? Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Meron po tayo may ipapakitang pruweba, Congressman Momo, na yung actual na pagdadivest po ninyo sa korporasyon na nabanggit natin. Well, the time we yes, legally, napakita natin yan ng the time comes. Kasi it started on the 2017 up to 2022. Well, this again with the Department of Public Works and highways, it means roads, bridges, buildings. Definitely walang walang nangyayaring problema. Not because of guilt, not because I'm guilty, not because I wanted to insulate and isolate.
PICOM from any politika, no? Naghinayang din ako because I should be part of the history dahil this is the first very transparent PICOM, ano? Ayun, si Congressman Romeo Momo, 1st District ng Surigao del Sur. Yan, Chairman House Committee on Public Works and Highways. Lahat na lang kayo nag-divest. Dapat dito makita pa nga kapuso, sino ba talaga ang tinatawag natin na ultimate owner ng mga kumpanyang yan? Ay yung mga ultimate beneficiary, tawag doon beneficial owner. Ay dapat sana magkaroon po ng batas tungkol dito sa sinasabing pagdadivest ng mga tumatakbo sa politika puso sapagkat nalalagay sa alanganin yung tinatawag natin na proteksyon ng tao at ng mamamayan at ng kabangyaman sa conflict of interest. Kaya nga may mga contractor tayong naririnig dyan na uso yung contractor. Pero nag-divest na raw. Mga kapuso, kami po yung sundahan. I-follow ang aming social media accounts. Hanapin ang Super Radio TCBB sa Facebook. Ayan. Hello, Crystal, but Ayun na, kayo na magbiyahe dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Mamaya makakasal po natin si June de Leon. Ganun din si Asik Vigor Mendoza ng Land Transportation Fundraising and Regulatory Board. Pagbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning. Good morning. Gising! Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa ating Alvin L. Elcoy. Gising Pilipinas! Basta AM, CMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Sirupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang blema. Basta lagundi, Blemex. May akala, jam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Search sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Search sa Facebook o iskan ang QR code nito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Yola Pascual po, sa upo at higa, may Blemex 40 Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng blema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Blemex. Easy. Ditex de Gluer, generic name of Blemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang blema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta AM, PZMM. ubo ng anak, nakababahala, bakit tema? Para dyan, Blemex for Kids ang pambatubo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi, pinutunaw at pinalalapas ang tema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Gracia Balbo, nag-reflex for Blemex. Ang batang lagundi, brother! Agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Blemex! DZMM, número 1 sa aksyon. Basta AM, DZMM. Boses nagtitlisik sa umaga. Alvin L. Chico. Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. Ito pala sabi ni Rosa, si Dabi, iikot pala sa biling simbahan sa Maynila. Kasama na yung malapit Intramuros at mamimigay ng pagkain sa iba't ibang school. Kaya happy National Christmas Joy Day sa ating lahat. Thank you, kaya nadamay kami. Dahil hindi naman kami nagsimbang kami. Pinadala kami ng friends. Thank you, Mitch, Rosa Osne. Magandang umaga po sa inyo, June de Leon, ang National President ng Laban TNTS. Hi, June! Hello, Sir Archie. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Actually, na-monitor ko yung interview mo kay Johnson ba yun nung sa nakarang linggo tungkol sa
Ay, pero naglabas kayo pala ng bagong statement. Yung essence. Ano yung essence ng pinakabagong statement? Yun nga po, baka talaga pong mauwi po sa malungkot na Christmas ang ating mga kasama na TNBS driver before holiday na at bago umupo si Chairman Mendoza dyan sa LTFRB ay kumikilit po tayo ng taas pamasahe sa TNBS pero ito po ang pamasko niya sa atin, bawas pamasahe. So wala kumbaga ang pinaka-essence ay kontra kayo dun sa pagtapyas niya ng surge pricing. At siyempre po, talagang sa part po ng TNBS driver dahil sa taas ng gasolina, sobrang traffic, sa dami pong gastusin sa mga parts ng mga sasakyan, ang akala po namin ay makakabawi itong December, pero ito po ay Kuya, Alexa Diamond December daw po ang nagsin. naharap po namin. Ipaliwanag mo nga, Jun, ano? Baka akala kasi ng iba na, uy, hero namin si LTFRB dahil pinapyasan niya yung surge pricing. Pero, isang side lang yun ng coin. May kabilang side yung coin. Ika nga, no? Ano ang magiging epekto ng ginawang ito ng LTFRB? Ang epekto po ito, kaya of course dadami ang pahiganyo ang mga TNBS na parokyano. No? At ang epekto naman po ito sa backside naman sa mga drivers, sa ngayon po talagang gagawing pahinga ng ating mga kasamahan na TNBS driver during rush hour. Pauwi po ito sa crisis. Paano? During rush hour. Imbis na bumiyahe po ng rush hour ang ating mga kasama na TNBS driver dahil ito ay pangkingganyo sa kanila yung surge pricing na yan during rush hour, ipapahinga na lang po nila. Ibig sabihin, hindi na sila pabiyahe ngayon. Total, yaman biglang nakinitil mo yung surge pricing. Kung saan kikita kami dapat, ay hindi na lang kami pabiyahe. Wala naman kami incentive dyan. Totoo po yun. During rush hour. Kasi ito, kapalit ito ng napaka-traffic na ito po parang ito na pamasahin na natin para sa traffic. Yung surge fee. Ngayon, based po sa usapan ng mga TNBS drivers ay gagawin nila pahinga mula rest time nila yung rush hour, pabiyahe nila tapos na ang rush hour at bago na mag-rush hour ayun, magpapahinga po sila. So which means, ang maapektuhan, hindi naman si Vigor Mendoza, ang maapektuhan, yung pasahero. Totoo po yan. Totoo po yan. Ako, hindi naisip ito ng LTFRB dahil yung konsultasyon nila, napakabilis, 2 oras. Konsultasyon, napakalaking desisyon ang ginawa nila. So anong panawagan ninyo yun? Kasi ang susunod kong kakausapin si Vigor. Anong panawagan ng laban CN3 sa LTFRB? Sana po, huwag na ituloy. May panahon pa, December 17, bukas po. Huwag na natin itry kasi po talagang ipapahinga po ng mga TNBS driver kung tapos ang surge price. So willing ba kayo makipag-usap sa kanya na Willing po. reach ay settlement? Willing po, 5 minuto lang po ang diferensya ng bahay namin sa kanya. Pero pag wala traffic, So pwede kayong mag-usap kumbaga, no, para kasi ang bottom line lang naman is to protect the pasahero, the passengers. Opo. Yung reklamo kasi, Opo. natatad, in fairness naman, yung LTFRB, natatad kasi sila ng reklamo. Then, sobrang taas naman ng surge ng mga TNBS June. I don't know kung hindi you po can do something Hindi po about it. totoo, sir. Atin na sobrang taas ng surge. Sa mataas lang. Times 2 lang po yun eh. Ano ba, no? Times 2 lang po yun. Times 2 lang po yun. At hindi po buong Metro Manila. Pag nag-surge po, hindi buong Metro Manila. Dapat po doon sa lugar na... Masyado lang kasi yung mga ibang ano. Wala pong surge dyan. Kung ayaw nila ng ano, bakit sila mag-grab, magti-TNBS? Di mag-commute na lang. Hindi nila naunawaan yung kalagayan namin sa traffic. Nalulugi kami. So, hindi buong Metro Manila, doon lang. Opo, piling-pili lang po yan. Hindi po buong Metro Manila. May mga areas na walang surge. May mga areas na merong surge. Mga matataong lugar, mataas ang demand ng ating mga pasahero doon po tumataas. Ang
ang pamasahe kung walang mga TNTS driver sa lugar. Pero kung ikaw ay nasa lugar na wala namang masyadong nagbubukas, maraming TNTS driver, wala sa isang lugar, hindi mo buong Metro Manila. Okay. Yun, isa na lang. Yung search pricing ninyo, magkano napupunta yun sa TNT, sa Grab, halimbawa, sa InDrive, o kung saan man yung platform na yan, o buo yan napupunta yan sa driver? Sa Grab po, nasa 20-25% sa InDrive po, 10% na napupunta. Napupunta saan? Sa driver o sa TNT? Sa TNC po. Sa Grab. Oo, malaki din pala, no? O hindi talagang yung algorithm, baka dayain din nila na, kasi may 20-25% pala sila. Opo, totoo po yun. Pwede pa lang mangyari yun, kahit walang search, hindi sabihin natin may search dyan. O eh, paano naman malalaman ng tao pa, hindi naman nila malalaman yun. May search o wala po eh. Mataas po yung komisyon ng ibang transport network company. Kaya sinasabi nga po natin sa LTFRB, tingnan yung mga komisyon sa ibang lahat ng TNT. I-regulate nila yan para kumita ang driver kung mapapababa nila ang komisyon kahit tapyasin po nila ang search fee. Sige, thank you, Jun. Maraming salamat. Mahaba-habang usapin pa ito, but thank you, ha. Maraming salamat sa time mo, Jun, ha. Thank you. Maraming salamat, Sir Alvin. Ako mabuhay ka. Si Jun De Leon po ang National President ng Laban TNTS. Pero nagsimulat pa rin ang linya si ASEC Vigor Mendoza II, ang Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Chairman, ASEC, good morning. Magandang umaga, Alvin. Opo, ang pakiusap ni Jun ng Laban TNTS, huwag na raw ituloy sa December 17 yung pagtapyas ninyo sa surge. Kaya ba yun? Huwag na ituloy o hindi ituloy yan? At alam nyo, Alvin, naman yung balancing act na ginagawa ng LTFRB, no? To balance the interest of the passengers at yung ating mga kaibigan sa TNTS. It is really a very delicate and difficult balancing act. Kaya ito po ginawa natin, hindi naman natin tinanggal yung surge pricing. Reduce lang natin by 50%. Pero re-regulate natin. Dito sa pag-reduce natin, bawal kumaltas ang mga TNT companies. This is the first time na naglabas ng panukala ang LTFRB na pinagbabawalan ng mga TNC na kumati pa dito sa kinukolekta ng ating mga driver. That's the first thing, no? Pangalawa, time bound lang to. As you know, this was until January 4th. Hindi naman to forever. Why? Para mapapag-aralan talaga itong issue ng surge pricing. Maraming facets po yan, may legal issue, may financial issue, may technical issue, no? Tama ka. Paano namin malalaman na yung TNC hindi umaabuso sa kanilang kakayanan at kapangyarihan? Paano malalaman na pasahero na dapat dito sa isang lugar walang surge pricing? Paano malalaman ng gobyerno na hindi inaabuso ng mga TNC? Kasi tama ka, may porsyento sila sa surge prices. Tama, sabi ng government, nalun ako aking TNC. Kaya sabihin ko sa lahat ng area, may surge pricing kasi may 20-25% ako dun sa surge pricing. Meron nga, ito nga, nagtaka ko kasi meron isang social media platform na release no, na halos buong Metro Manila may surge pricing daw dahil sa traffic, no? So, that opens up our mind. So, how to ito? Sino ba nagkukontrol dyan? Ang nagkukontrol is the TNC, clearly, di ba? Pati driver na sumasalay lang sa charging na ginagawa naman din. So we have to really regulate. Pero nakikinig naman kami sa mga TNT drivers, gaya sa sabi, dapat bawasan yung komisyon ng mga TNT. We did that. Pinagbawalan natin ang mga TNC na humati pa dito sa surge pricing na so. Diba? So, we did not take it out. Hindi natin tinanggal, pinawasin sa dahil pinabalansingan natin yung interest ng mga pasahero sa interest ng mga TNT drivers and even the TNT. So, yes, I hope they understand that hindi madaling trabaho yan. Hinati lang natin. So, essentially, yung buong search price for this period of time, no? Dalawang linggo lang yan. Alvin, no? Lahat yan pupunta dapat sa drivers. Okay. Walang hati at TNC dyan. So in a sense, bagamat nabawasan din yung porsyento na napupunta o mapupunta sa TNC.
hindi binawasan, tinanggal natin yung share ng CFC sa surge price. Ayun, yung Zero sila dyan. Zero sila dyan. Hindi, pero yung surge pricing tamo, tinapisan nyo kasi ng 50%. No? Pero, Correct. so ang net effect sa driver, parang hindi din ganun katindi. Ang sinasabi mo kasi, parang dahil na yung porsyento ng PSCs. Correct. Correct. At saka, hindi naman nila sinasagad yung 200%. May ibang PNC ang ginagawa. Hindi 200% ang charges surge price. May 150% lang. Ginagamit nila yung surge price as a mode of competition. Para sa ganun, maakit nila yung pasero pupunta sa kanila kasi mas mababa ang kanilang charge. So, essentially, hindi ganun kalaki. No? At di ba tayo understand kasi peak season ngayon eh. Opo. At pati-illustrate ko nga, so halimbawa galing ako sa ABS-CBN, pupunta ko Mega Mall. O syempre, parang malapit na yung Christmas. With your directive, magiging imbis na times 2, ang todo nila times 2, di ba? With your directive, magiging times ano na? Times 1. Ibig sabihin ko, assuming from ABS-CBN to Mega Mall, assuming lang, charge ay 300 pesos, the maximum surge price is 600. Is another 300. Hindi For a times 2 total yun. of... I'm sorry? Hindi times 2 yun, kung 600, 300 times 2, 600. 300 ang base fare nila, the maximum that they can charge is 300. Under, bago namin dinakers yan, the maximum they can charge a surge price is 600. Okay, kasi 200% nga, no? So yan, diferensya. Oo. Pero, doon naman sa bago mong scheme, yung buong surge price, surge pricing, mapupunta sa driver. Opo, kasi nakikinig ka kami sa mga hinahin nila na bakit pa yung komisyon ng ating TNT. Dapat yan buo yan sa driver. At pinag-aaralan din namin ngayon na Albino itong tinatawag nila, sabi nila kasi minsan ma-traffic from the booking time, the pick-up time, yung pagpunta ng sasakyan sa destination kung saan yung pasero. No? So pinag-aaralan niyo at meron kong kami nilalabas yan kung by the time in an hour. Ang hirap lang kasi dito sa updates, no? There are technical issues, hindi ganun kabilis ang mga TNC mag-adjust sa panukalan ng LTFRB. But we would like to address yung sinahin ng mga driver natin na yung pick up for the time of booking, pick up to hindi lang siya charge yan sa ngayon eh. Paano kung matapig na naman sila, no? Paano kung masyadong matagal. So we are considering that also that hindi po tayo sa kanila sa mga bagay na ganito. Malinaw ang instruction sa amin ng Secretary Baguio ng Presidente, no? Yung kanilang puso na dyan sa mga driver kasi hanap buhay nila yan eh. But so, I hope they understand na sa bako ng LTFRB, pagdating ko sa pamasahe, talagang balancing act po yan. We understand hindi lahat masaya, hindi lahat malulungkot. So mahanap kami ng presyo na magiging katanggap-tanggap sa both passengers and operators and drivers. Okay, one last asek. Ang sabi ni June, ang magiging resulta daw nito ay hindi na lang sila pabiyahe pag may surge. Ay papahinga na lang nila. Ang resulta ay hindi kawawa yung mga pasahero. Wala silang makukuha sasakyan. We should not, handa naman kami nakikinig, no? Kung gusto nila makapagdaya, pakita sa akin yung, pakita sa amin yung mathematics, no? Bakit sila malulugi pag 50% deduction? Sila naman nawala eh. 50% deduction. Pakita nila sa amin kung bakit sila malulugi. Diba? Kasi nga, it's a balancing act. Nung pinag-usapan to during public consultation, wala namang mathematics na pinakita sa amin. So, kinukuha namin usap, we have to get the data. Para sa ganun, mapag-question naman kami ng mga pasahero, computers group, papakita natin na, ganito kasi pag hindi natin binalik to, sugi na ang mga driver. Okay. Diba? We have to be reasonable on both ends. Sana huwag nila gawing bigyan ng problema yung mga pasahero. Ito naman ang Pasko na kailangan happy ho lahat sana eh, no? But watch out, no? Meron kaming ginagawa in the next few hours actually, we're doing the final study para matugunan natin yung problema ng mga driver from booking point to pick-up point. Sige, abangan po namin. Asek, thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you, Alvin. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you. Mabuhay pong LTFRB, si Asek Vigo Mendoza II, and Chairman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, Radyo Patron Palitara 7, sa pagbabalik ng
Kumakain. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Ay, naku, may naman yung pungangam. Saglit lang po ha. Magra-radyo patrol balita alas 7 muna kami. 25 sa ating mga headlines, dagdag singil sa tubig. Ipatutupad ang Maynila at Manila Water sa Enero ng susunod na taon. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya na langis. Terminal fee sa Batangas Port tataas mula sa susunod na taon ayon sa Philippine Ports Authority. Pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget kahapon, ipinagpaliban dahil sa hindi napagkasundo ang pondo ng DPWH. Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa MAIFIP. Pinag-iisipan ng isang healthcare advocate na itulog sa Korte Suprema sakaling palusutin ito ng Kongreso. Gobyerno ng Pilipinas bukas na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption para maaresto si dating Congressman Sal Dico. Department of Foreign Affairs nagpadala na ng komunikasyon sa Chinese Embassy para pagpaliwanagin sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kaso ng negosyanteng Chinese na si Joseph C. na nameke umano ng Filipino citizenship, maituturing umanong national security concern ayon sa National Intelligence Coordinating Agency. Mga Katolikong Pilipino dumagsa sa mga simbahan sa pagsisimula ng 9 na araw na simbang gabi. PNP naka-heightened alert na sa buong bansa para matiyak ang seguridad ngayong Kapaskuhan. Listahan na mahigit sa 30 ipinagpapawal na paputok, inilabas ng pambansang pulisya. Samantala, lisensya ng mga driver na nanakit ng lalaking nagtutulak ng kariton sa Antipolo City, sinuspindi ng 90 araw ng Land Transportation Office. Super Balita sa Umaga, nationwide. Para hindi humahuli sa mga balita, sundan ang aming mga social media accounts na Super Radio DCWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at sa X. Hanapin lamang po Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na po para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon. Apektado po ng shear line sa lubungan na mainit at malamig na hangin ang silangang bahagi ng Central Luzon. Dulot po nito ang Aurora at Quezon Province ay makakaranas ng maulap na papure na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Kabikulan, Caraga, ang Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na makapagulan, dulot ng easterlies. Bihira naman ang hanging amihan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao na magkakaroon po ng maulap na papure na may mga pagulan. Habang ang Metro Manila at Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay makararanas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagulan, mahinang pagulan dulot po ng amihan. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mas malamig na panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon po sa datos ng Pag-asa na itala kahapon sa La Trinidad, Benguet, ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season. Umabot po ito sa 13.9 degrees Celsius. Sa ngayon, patuloy na umiiral sa bansa ang shear line o sa lubungan na mainit at malamig na hangin, amihan at easterlies. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may mabuong bagong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. 7 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, mas mataas na singil sa tubig ang sasalubong sa mga customer ng Maynila at Manila Water sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sa Maynila, ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa kada buwan na nasa low-income lifeline ay magiging piso at 2 sentimo ang taas singil, habang 2 pesos and 55 centavos sa 20 cubic meters. Sa regular rate, ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa ay 5 pesos and 6 centavos ang dagdag singil, 19 pesos and 6 centavos sa 20 cubic meters,
at 39 pesos and 4 centavos sa 30 cubic meters. Sa Manila Water naman, 4 pesos and 24 centavos. Ang tasingil sa enhanced lifeline customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, habang 12 pesos and 90 centavos sa 20 cubic meters. Sa regular rate, ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, 29 pesos and 86 centavos. Ang dagdag singil, 66 pesos and 25 centavos sa 20 cubic meters at 135 pesos and 22 centavos sa 30 cubic meters. Ayon sa MWSS, bahagi ito na ikaapat na bukso ng rate rebasing o inaprobahang adjustment sa singil sa tubig na ibinatay sa gasto sa mga water concessionaire sa pagsasaayos ng kanilang mga pasilidad. Nagpantay po natin ang kanilang capex spending. Yung Manila Water ay from 2023 to 2025 ay kumakos sa pagmo ng 48.5 billion pesos. Yung Maynila naman ay kumakos ng 75 billion pesos. Ang tinig ni Attorney Patrick Lester T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office. Tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na walang magiging kakulangan sa supply ng tubig sa susunod na taon. Ay kay Attorney Patrick Lester T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office, na isa katuparan ng mga water concessionaire ang kanilang mga proyekto para matiyak ang supply ng tubig. Yung mga proyekto din nila na kailangan po natin nilang i-ensure na wala pong water crisis. Kaya itong mga proyekto nila will ensure na wala pong magkakaproblema itong 2026. Kahit pa summertime. Tama po yan. Maski na summertime, wala pong problema. I can assure the public, wala pong magiging problema itong 2026. Dahil nagawa po ng dalawa ang mga proyekto na pinagawa natin. Sinabi pa ni Dina, sinisiguro rin ng MWSS na naipapatupad ng Maynilad at ng Manila Water ang kanilang mga proyekto para mapaganda ang kanilang serbisyo. Ang ginagawa na lang po natin every year ay binabantayan po ng MWSS RO kung ginawa po talaga ng dalawang concessionaires ang kanilang trabaho. Kung nag-perform pa sila, gumastos pa sila. Kasi yung mga iba dyan, hindi gumagastos ng kanilang capex project kaya nagkakaproblema sa kanilang serbisyo. Itong dalawa, we can assure the public na ginawa nila ang kanilang serbisyo. You know, Sino yung iba dyan? ha? Dinig po ni Attorney Patrick Lester T., Chief Regulator ng MWSS Regulatory Office, mga kapuso. Samantala, nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Dinagdagan ng 20 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang tinapisa naman ng 20 sentimo ang presyo ng bawat litro ng diesel at ng kerosene. Samantala, mga kapuso, tataas ang terminal fee sa Batangas Port simula sa susunod na taon. Ayon kay Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, ang unang dagdag na 30 pesos ay ipapatupad sa Enero 1, habang ang ikalawang dagdag naman na 30 pesos ay epektibo naman sa July 1. Dahil dito, magiging 90 pesos na po ang kabuang terminal fee sa Batangas Port. Tiniyak naman ng PPA na tuloy-tuloy ang libre shuttle service sa makapantala na malayo ang passenger terminal kung saan nakadaong ang barko. Samantala, tumaas pa ang remittance o padalang pera ng mga OFW. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa $3.17 billion ang cash remittance ng mga OFW noong Oktubre, na mas malaki kumpara sa $3.08 billion na naitala sa kaparehong buwan ng 2024. Maging ang personal remittance na kinabibilangan ng in-kind o padalang mga gamit noong Oktubre, pumalo sa $3.52 billion na mas malaki ang 100 billion ng $100 billion kumpara sa $3.42 billion noong Oktubre 2024. Sa unang 10 buwan ng taon, umabot na sa $29.2 billion ang cash remittance, habang umakyat naman sa $32.49 billion ang personal remittances sa parehong panahon ngayong taon. Ayon sa BSP, ang Amerika pa rin ang nangunguna sa mga bansang pinagmumulan ng OFW remittance, habang pangalawa ang Singapore at pangatlo ang Saudi Arabia. Samantala, mga kapuso, ang Pangulong Bongbong Marcos sasalubong sa mga pauwing OFW sa bansa ngayong umaga. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Tuesday News. Tuesday, pasok.
Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamaskong salubong para sa mga bagong bayani ng bansa. Alas 9:30 ngayong umaga, inaasahan ng Pangulo sa NAIA Terminal 3 para salubungin ang mga uuwing OFW. Bahagi rin ng aktibidad sa NAIA Terminal 3 ay ang pag-iikot at pag-inspeksyon sa mga bagong pasilidad ng paliparan. Kasama sa titignan ng Pangulo ang mezzanine food hall, gayon din ang bagong immigration gate. Nangungunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng Department of Transportation, Transit Tour, and Medical Tourism Concierge. Pupuntahan din ng Pangulo ng Ejecutibo ang pagbubukas ng Sambayan Food Hall. Kasama ng Pangulo sa mga aktibidad na ito, ilang pang mga opisyal ng pamahalaan at ng pamunuan ng New NAIA Infrastructure Corporation. Ako si Tuesday Sargunir ng GMA Super Radio DJWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Okay, labas nyo po yung mga jacket, mga kapuso. Naku, talaga naman, oo. Ito na po ang amihan. Malamig na po ang panahon. Sabi ho ng Pag-asa. Yung po sa Benguet, naitala yung pinakamababang antas ng temperatura. Nasa 13 lamang, mga kapuso. Naku po. Diyan tayo madadali naman na si Puno po. At kung ano-ano bang mga sakit, Usapang kalusugan tayo, mga kapuso, sa panahon po kayo. Mahalaga mapanatili nating malusog ang ating mga katawan laban po sa mga sakit. Kailangan maging maingat po tayo, lalo na po sa pagpili po ng mga gamot. Ang paalala po ng Unilab para makatiyak, tandaan po yun yung apat na marka ng alaga o yung quality alaga. Una, subukan na patunayan. Pangalawa, ayon po sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At syempre, yung pang-apat, dapat gawang world class po yan. Hindi o basta-basta paggawa ko ng gamot, dapat ay produkto po ito na masusing pag-aaral, research ng mga siyentista at eksperto. Pagdating po sa gamot po ay ang tulusugan ng ating pinag-uusapan, tandaan ang apat na marka ng alaga mula sa alagang Unilab, quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, 14.5 minuto makalipas ang alas 7. Radyo na! TV ba? Nahala ng fake news. Dapat totoo. Kung para sa atin, tipon lang yan. Para sa kanya, Hindi ako makalaro. Hindi ako makalabas. Hindi ako makaschool. huwag itilig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Niaza for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbahing, paradong ilong, at lagnat para recover agad. Enjoy the lagat! Alagang Unilab yan. Phenylephrine H-Seal for Phenylephrine Valium Paracetamol is a generic name of Niaza. If symptoms persist, consult your doctor. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMA for Best News Commentary goes to Vera Beltrado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Vero del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Bibigyan naman ng special citation ang Double X sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Kung para sa atin, tipon lang yan. Para sa kanya, Hindi ako makalaro. Hindi ako makalabas. Hindi ako makaschool. huwag itilig ang paggaling. Bigyan agad siya ng Niaza for Kids. May triple ginhawa relief para sa pagbahing, paradong ilong, at lagnat para recover agad. Enjoy the lagat! Alagang Unilab yan. Phenylephrine H-Seal for Phenylephrine Valium Paracetamol is a generic name of Niaza. If symptoms persist, consult your doctor. O ito, kailangan po ng gamot pero gusto natin makamura, mga kapuso, lalo na po napakahirap budgetin po ng ating kinikita araw-araw. Ang paalala po namin ganito,
hindi dapat tayo nagpapabutol. Dapat hindi lang po basta makamura pagdating po sa gamot. Eto po tayo sa tigalidad at dapat kaya. Pero kung ganyan tatak, right med baka kapuso. Tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-pareho pong kalidad. Kapag kalusugan po nakataya, dapat maging maingat, mapanuri, hanggang maaari alamin sino ba gumawa ng gamot na bibilihin. Dumaan ba yan sa mga quality test na kailangan para matiyak na ang gamot na ating iinumin ay ligtas. Lahat Bawat sa Pilipinas ang operasyon ng mga pogo na isinasangkot sa mga kaso ng human trafficking. Time out. Habang kakain muna ako ng pomegranate. Ulit? Pomegranate. Oras mo na. Itong pakwan. 7:18 na po ng umaga. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balitalas Center. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Radyo Patrol Balita alas 7. Ma'am, exact amount lang po, ano po? Buhay naman po. Oo. Ang sagot ka, balance sa buhay. Parang maglaro ng Bingo Plus. With gaming, dapat balance din. Ito dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. With the Gamer Party, tuloy lang ang saya. Ay, may ano po? May MMDA. Bawal po dyan. Pipicture po tayo. Ganda rin po tayo ng konti mo, kasi hanggang dyan may MMDA. Malaki ang violation dyan. Ayan o. Pwede. Sige po. Ingat po, God bless po. Extra budget. Maligayang pagkupo at masaganang bagong taon. Mula sa DCMM Radio Patrol sa Isprata at DCMM Education. Mabuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga balitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news you can trust more than news that really matter. Mga balitang Aha, yan. So, na-drop na natin sila sa grabing traffic. Tapos ang baba ng pamasahe, ang layo ng pinanggalingan na. Ayan, ang hirap pagka ganyan tatapyasan nga yung ano. Hindi pa, bukas pa talaga epekto niya, natatapyasan ngayon. Hindi pa pasok kasi sa ano. Baba. Ayan, so maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod. Ingat po at God bless. Paalam po muna po sa mga